Isang laba lang yan sa Pride Bar Blue. May powerful stain-away enzymes na malupit sa dumit mansya. At di masakit sa kamay. Isang laba lang yan. Hello, pahinga! Hello, Pride Bar Blue. ACS. Maulan man, no worries na amoy kulog ang damit. Charm Fabcon. Bangong kumakabloom. Tanggal amoy kulog sa bango ng charm. Kaya gamit ko, Charm Fabcon with Bloom Fresh technology. Kills 99.9% of kulob-causing bacteria. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries. Ang sampay sa loob, no amoy kulob. Bangong kumakabloom sa charm. Charm Fabcon. ACS. Tanggaling-galing mo. Smart dishwashing paste ko. Pritong ulam na masebo. Plato ng kaldero. Tanggaling for everyday. Ganyan pag smart ang dishwashing paste. May double tanggaling formula. Tanggal ang sebo, tanggal ang bakterya. Pahit para walang bahid. Linis fantastic sa metal at plastic. Number one ko to. Tanggaling-galing mo. Smart dishwashing paste. ACS. Pumanaw ka, Jesus. Subalit ang bukal ng buhay ay bumalong para sa mga kaluluwa at sa karagatan ng awa ay bumugso para sa sanlibutan. O bukal ng buhay, walang hanggang awa ng Diyos. Yakapin mo ang sangkatauhan at ibuhos mong ganap ang iyong sarili para sa aming lahat. O banal na dugo at tubig na dumaloy mula sa puso ni Jesus bilang bukal ng awa para sa aming lahat. Ako ay nananalig sa iyo, banal na Diyos, banal na puspos ng kapangyarihan, banal na walang hanggan. Maawa po kayo sa amin at sa buong mundo. Banal na Diyos, banal na puspos ng kapangyarihan, banal na walang hanggan. Maawa po kayo sa amin at sa buong mundo. Banal na Diyos, banal na puspos ng kapangyarihan, banal na walang hanggan. Maawa po kayo sa amin at sa buong mundo. Amen. O Jesus, Hari ng awa, kami ay nananalig sa iyo. Tuloy-tuloy ang May arte? May budget? Akala nyo lang yon. So solid. White rose papaya, wow, white rose. White rose papaya, wow, white rose. White rose papaya. May glow up with a white rose papaya. White Rose Papaya. May puti power times 2 kasi may papaya at niacinamide. May shea butter and tea tree oil pa. Kutis sulit ang glow May up. glow up with a white rose papaya. White Rose Papaya. Kutis sulit ang glow up. ACS. Sa lahat ng bagay, simula pa lang, siguraduhing max protection na. Kasi pag kulang ang proteksyon, baka madaling masira. Sa ngipin, dapat may max protection din. Max sa alaga ng Unique Toothpaste. With Max Protect Formula, help stop cavities before they start, while keeping breath fresh. Try Unique Maximum Fluoride Protection para max alaga, max protektado. ACS. Galalala Fabcon. Galalala Fabcon. Ang bango ng sampayan. Tara na magsayawan. Fabcon, amoy nakaka-joyful! I am Rexeline Ann Cabaltero Reyes. I am a practicing health professional here in Ontario, Canada. Let's go to MX3. Paano siya nakatulong? When I tried MX3, aba! My body loves MX3. Magiging mommy ka na after ng shift mo. So I really need that push and help from MX3 capsule, which makes me a better me. MX3, dito ako bilib. Mahalagang paalala, ang MX3 capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit. Galalala Fabcon. Galalala Fabcon. Ang bango ng sampayan. Tara na magsayawan. Fabcon.
Hamilton. Amoy nakaka-joyful! Tres ng hapon. And the Golden Dove for Best Public Service Program Host goes to May Binohan, DCRH. Ito na ang 28th KBP Golden Dove Awardee Best Public Service Program Host, ang Wonder Woman ng Public Service. Si May Binauhan. Sa pagtulong, DZRH yan. Sa paglilingkod, DZRH yan. Sa pag-alalay, DZRH yan. Nasa dugo na, nasa pagkatao na ang serbisyo sa bawat Pilipino. Ito ang pangakong hindi na magbabago sa pagtakbo ng panahon. DZRH Public Service Hour. Kasama ang Wonder Woman ng DZRH, si May Binauhan sa DZRH Radio, DZRH TV at DZRH Online. Pagtutulungang walang patid sa DZRH Public Service Hour. Magandang hapon sa lahat po ng ating mga ginigiliw na tagapakinig. Kumusta na po tayo? Happy Thursday afternoon. Medyo may mga pag-ulan-ulan tayong nararanasan. Ingat-ingat lang po. Ikadalawa na po tayo sa buwan ng Hulyo, no? It's July 2, 2026. Mga kaibigan, samahan niyo pa rin po inyong lingkod. May Binauhan dito po sa Public Service Hour. Siyempre pa, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Alas 3 hanggang alas 4 po tayo ng hapon. Welcome sa lahat po ng ating mga partners, lalo na po ang mga Rotary Clubs. Ayan, simula na po sila kahapon no? Yung kanilang kick-off, simula na ng kanilang mga programa, mga proyekto para po sa kanilang mga beneficiaries, mga communities of focus, sa kanilang mga areas of focus, no? Pagtugon sa pangangailangan pa rin ng ating mga kababayan. Dami yan, iba't ibang district. Meron po tayong mga partnership sa District 3780, sa District 3830, District 3810, District 3800. Ayan, madalas po nating mga nakaka-partner yung iba't ibang mga Rotary Clubs sa iba't ibang distrito. Ayan, kaya natutuwa tayo dahil umarangkada na po ang kanilang mga programa at syempre bahagi po ang DZRH Operation Tulong sa talaga namang tayo po yan maging tayo ay meron po tayong mga community beneficiaries na na-focus din po yung mga programa at proyekto ng ating mga partner Rotary Clubs, Rotary Districts. Kahapon, nag-kick off yung District 3810 under kay Governor Bing Carion. Very, very supportive, no? Sa napakaraming programa din po ng DZRH Operation Tulong, lalo na yung kanilang mga clubs. Ayan, maraming salamat kina SDG, Senior Deputy Governor po ngayon ng District 3810, Sir Joey Gabat, Ma'am Diwata Gabat, at kay Amy. Naku, sila yung mga talaga namang ka-partner natin kahapon dun sa preparasyon ng mga kick-off. Kasi tayo dun sa feeding tayo sa Palugaw. No? Atin silang kami ay kanilang nakatuwang. Kaya sila po yung mga naging punong abala sa preparasyon ng kick-off ng District 3810. Kaya natutuwa tayo dahil eto na, maarangkada na po yung kanilang mga programa. Kasi ngayon sila po ang tawag sa kanila ay Impact Creating President, kaya dapat yung kanilang mga programa at proyekto sa kanilang mga mapipiling communities ay impactful, no? Ibig sabihin dapat malaki yung epekto, malaki yung tulong, malaki yung maibibigay, ano? At syempre yung relevance dun sa
kanila pong mga communities. Anyway, mamaya po yan, standby lang. Pero tayo po ay magbibigay daan din. Alam niyo ba merong may pagkilala na tinanggap yung isa sa mga syudad diyan po sa Cavite ito ating mamaya bibigyang daan natin yung pagkilala dun sa tinatawag na Kalingyakap Holistic Framework for Disability Inclusive Governance, galing, para sa mga PWDs. Ayan, binigyan po sila ng UN Public Service Awards, galing diyan po sa Georgia. So mamaya malaman natin anong syudad po yan sa labas ng Metro Manila para sa mga with ito yung public service para sa mga may kapansanan. So mamaya i-highlight natin dito sa ating programa sapagkat sabi nga natin tayo po ay serbisyo publiko sa halos lahat ng sektor ng ating lipunan, lalo na yung mga PWDs. Marami din tayong mga programa sa DZRH Operation Tulong kasama ng napakaraming partners tutok sa mga person with disabilities. So mamaya, standby lang po ha. At bibigyang daan natin para nang sa ganun, doon sa ating mga nanay, mga tatay, lolo, lola, ate, kuya. So kung ang inyo pong mga estudyante sa elementarya, sa ilalim ng DepEd, Department of Education, ayan, lagi tayong ang ating programa din ay pwedeng mag-remind, magpaalala. Oo. Para nang sa ganun tulong-tulong tayo dito, na muli nating napakahirap kasi yung mga ganap ngayon. Kaya ang Department of Education ngayon nagpapaalala sa lahat po ng mga eskwelahan, sa ilalim ng DepEd dito sa ating bansa. Na mahigpit na ipatupad po yung pagbabawal sa paggamit po ng cellphone at iba pang gadgets habang nasa klase. Diba? So meron pong memorandum na inilabas po noong June 30, itong nakalipas lang na ilang araw. Inaatasan po ng Department of Education yung kanilang mga regional director, school division superintendents at maging yung mga school heads, tiyakin na nasusunod po yung policy na yan. 'Di ba? Kasi nakaka-worry naman na talaga itong mga nagiging epekto nitong wala sa lugar na paggamit ng mga gadgets, lalong-lalo na dun sa mga bata. Po? So sabi po ng DepEd, pinapayagan lamang ang paggamit po ng gadget kung yan po ay may kinalaman po sa pang-edukasyon o sa panahon po ng emergency. Alinsunod po yan dun sa DepEd Order number 6 series of 2026 o yung pong tinatawag na Guidelines on Ensuring Safe and Motivating Learning Environment. So saklaw po niyan nang ipinatutupad na pagbabawal na yan, yung paggamit po ng social media, lalo na din po yung online games, content creation at vlogging habang oras po ng klase. So yun po yun, Kaya ang panawagan po ng DepEd din sa mga eskwelahan, palakasin nila, Palakasin, palawakin, yung information dissemination, information campaign para nang sa ganun, maisulong yung tinatawag na ligtas at responsableng paggamit ng mga gadget, ng internet, lalong-lalo na sa oras po ng klase, At syempre, pag sinabi natin, kapag nasa labas naman ng school, mga magulang na yon, mga elders, 'di ba? Ang dapat gumagabay sa ating pong mga bata. Napakahalaga po ngayon yan. Dahil nga po sunod-sunod yung mga nangyayari na, tas yung pinakauli, yung sa Tacloban, madugo, May mga namatay. Napakahalaga po na ito po ay ating isaalang-alang, ipatupad ng mahigpit para nang sa ganun, mailagay din sa lugar. At maisaayos yung pag-iisip ng ating mga mag-aaral. So yan po yan. So tayo po dito sa ating programa, ating pong bibigyang daan yan, bibigyang diin para nang sa ganun
maging maayos, maibalik, no, yung mapayapa, maayos na pag-aaral sa mga eskwelahan. Pero pag nasa bahay, sabi nga dito, may mga reaction dito. Siyempre pag nasa bahay, yan po ay responsibility na ng pamilya. 'Di ba? Kaya tayo po ay magbibigay daan sa mga mga usapin na ganyan para tayo din po ay makatulong para po sa ating mga mga estudyante, lalong-lalo na yung mga menor de edad, yung mga minor na ang saklaw po niyan sila po. Oo. Okay, so standby lang po ha. Tayo po ay magbibigay daan mamaya. Nandiyan na ba? Okay, nasa linya na. Alamin natin yung ating partnership po ng DCRH Operation Tulong sa Rotary Club of Chinatown Circle ngayong araw. At ang programa na ito ay napakaraming asaklaw na serbisyo. Merong legal, lalong-lalo na meron pong pangkabuhayan. Pangkabuhayan Connect. Di ba? Napag-usapan po natin ito. Alamin natin ang update mula po kay Aiza Gabriel. Aiza? Go ahead, Aiza. Okay, antabayan na natin si Aiza Gabriel. Saglit lamang, ha? Ang Maynilad Water Services Incorporated po, ha, meron pong panawagan. Pinaigting po nila, sabi po ng Maynilad, yung kanilang mahakbang para matiyak yung sapat na supply ng tubig sa Metro Manila dahil ito po'y dun sa sinasabing epekto ng El Nino, magiging epekto ng El Nino sa ating bansa, lalong-lalo na dito sa atin sa Metro Manila dahil dun sa patuloy na bumababa yung level, yung level po ng tubig dyan sa Angat Dam. So ang ginagawa po ngayon ng Maynilad ay tuloy-tuloy yung kanilang coordination sa mga pangunahing ahensya po ng ating gobyerno para nang sa ganun matugunan yung magiging epekto po ng tagtuyot. Oo nga, meron nga pala tayong El Nino, So alamin natin. Oo ba, makausap natin ang Maynilad. Okay, puntahan na natin si Aiza. Okay na, ready na? Aiza, go ahead. Yes, Miss May, isang magandang hapon sa inyo dyan sa studio. Kaninang umaga nga, Miss May, ay lumarga na agad ang isa sa mga Rotary Clubs sa ilalim ng Rotary District International 3810. Partikular na ang Rotary Club of Chinatown Circle, Miss May, dahil kanina ay isinagawa ang kanilang unang larga, ang Kabuhayan Connect, kung saan karamihan ng mga nagiging benepisyaryo ngayong araw ay ang mga MSMEs owners sa ilalim po ng samahan ng Pasko. Miss May, kanina nung pumunta tayo doon sa lugar, napakarami nating mga SMEs o small medium enterprise, mga owners na mga negosyo na talaga namang malaki o maraming natutunan dahil ilan sa mga nagbahagi kanina ng mga kaalaman patungkol sa pangkabuhayan at kung paano nga ba magsisimula ng kabuhayan ay yung mga nakasama din natin na mga partner simula noong, kung hindi tayo nagkakamali, Miss May, unang larga nila noong Tondo nung nagpunta tayo. At ilan sa mga ito, Miss May, ay nagbahagi ng kaalaman kung paano mapapalago ang kanila pang mga negosyo dahil katulad nga ng nabanggit ko, itong mga participants natin ay mga MSMEs owner na at sa pamamagitan ng kanilang proyekto, ang Kabuhayan Connect, workshops, network, and opportunities, ay nabigyan sila ng pagkakataon sa pamamagitan ng mga seminars kasama nga ng mga partners natin na matutunan yung mga bagay na iyon. Kasabay din ito, Miss May, ay kabahagi rin sa naturang programa ang pagkakaroon din ng seminar naman patungkol sa usaping legal na may kinalaman sa pagtatayo ng negosyo. At ito ay sa pangunguna na rin ng SGB Co-Law Firm kung saan, Miss May, nakakatuwa, 73 mga abogado ang nakasama natin kaninang umaga na nagbahagi ng legal seminar at capacity building workshop kung saan ilan sa mga, tatalakayin ay o tinalakay ay kung paano magtayo ng negosyo. Gayon din yung mga usapin patungkol sa buwis, Miss May. Bagay na madalas na
kailangan talagang pagtuunan ng pansin para mas maging... At kailangang mas maintindihan lalo na nung ating mga nagnenegosyo, no? Maliit man Tama, yan, tama. ay may responsibilidad pa rin sila, no? Pagdating sa usapin ng pagbubuwis. Tama, Miss May. At saka sa mga materials natin dyan na ipinasa, Miss May, sa TV, yung hanay talaga ng mga attorneys natin, tuloy-tuloy din yung lapit sa kanila nung mga kababayan natin na gustong malinawan sa kung paano ba yung tamang maging takbo ng kanilang negosyo. Dahil katulad nga ng nabanggit mo, Miss May, ang pagnenegosyo, malaki man yan o maliit, may kaakibat yan na responsibilidad na kailangan tugunan. At syempre, Miss May, itong programa na ito ay isinagawa nga sa ilalim ng Rotary Club of Chinatown Circle, kung saan nakasama natin kanina ang kanilang immediate past president, si Ma'am Maria Lisa del Rosario Dumlao, na siyang nag-aasikaso din doon, at kasama rin doon kanina ang kasalukuyan, Miss May, ang Impact Creating President ng Rotary Club of Chinatown Circle, si Attorney Alessandra Faye Albarico. At sa mga oras na ito, Miss May, ay makakasama rin natin siya sa kabilang linya para maikwentuhan pa tayo sa kung ano ba ang mga bagay na maibabahagi ng Kabuhayan Connect para sa ating mga kababayan. Okay, sige. Standby ka lang, Iza. Standby. At puntahan muna natin si Attorney Alessandra Faye Albarico. Ayan. Attorney Faye, magandang hapon po. Good afternoon. Magandang hapon po, Miss May, sa inyo dyan sa studio at sa mga taga-subaybay ng DZRH. Magandang hapon po. Magandang hapon. Sa unang arangkada ng programa mo sa ilalim ng Rotary Year 2026-2027, Attorney, kumusta yung kanina, sabi nga natin, kayo ang mga tinatawag na Impact Creating President. So itong unang arangkada ng programa, mukhang napaka-impactful nito, lalong-lalo na. At ang mga beneficiary nito ay yung ating mga nagnenegosyo, di ba, Attorney? Kumusta po? Yes po. Anong Yes mga po. inilapit, lalong-lalo na doon sa napakaraming mga lawyers? Yes po. Ito po nga unang naming proyekto ngayong July. No, ang aming mga beneficiaries po is yung mga micro, small, no, medium enterprises. Napakalaking bagay po sa kanila. Kasi sila mga may-ari lang ng karinderya, mga maliliit na sari-sari store. So, hindi lang po sila naturuan paano pwede pang palaguin yung mga negosyo nila ngayon na maliliit. Naturuan din po sila ng mga abogado kung paano mag-comply sa batas, no, ng tama, at saka magkaroon din sila ng kumbaga peace of mind kasi naikonsulta nila yung mga agam-agam nila, no, na usaping legal na patungkol sa kanilang negosyo. Ano yung mga agam-agam, Attorney Faye? Ano yung mga naitanong nila dun sa inyong monitoring kanina mula sa mga lawyer na sila ay inupuan, syempre, no? One-on-one, I think, ano, yung kanina. Opo, sa tulong po ng SGV, sa suporta ng SGV, nagpadala po sila ng 73 lawyers po nila. No? dami. Talagang merong kumbaga personal touch ang legal consultation. Hindi minamadali, talagang may adequate time, no, para sa mga nagkokonsulta. Pero base po sa aming panayam, no, usually pong kinukonsulta talaga nila is yung compliance. Compliance mahalaga nila yun. sa tax, yes po. At saka yung mga usaping buwis, paano pag ganito ang kanilang kinita, exempted ba sila, yung mga ganun po. Kasi minsan, yung mga tao naman po, hindi naman po nila talaga gustong lumabag. Kaya hindi nila alam kung anong dapat nilang gawin. Ngayon po, nag-guide po sila ng maigi. Kasi bago po yung consultation, meron po munang lecture, workshop po. Oo. So, gaano karaming mga entrepreneur natin na nagsama-sama kanina? Sabi mo nga, mula doon sa maliliit na mga sari-sari stores, sa mga karinderya? Sa tansya ko po, siguro mga ano po ito mga 100. 100. Ayan, nakikita nga natin kasi at least naka one-on-one nila yung mga lawyers. So alam na nila, no? Na pag halimbawa, may nagpunta sa karinderya nila or sinabi sila, hindi ka lumalabag ka sa hindi ka nagbabayad ng tax, ha? Alam na nila, no, na ipagtanggol yung sarili nila. Kasi di ba may mga pagkakataon, Attorney, mayroong nagiging biktima sa kanila ng mga nagpapanggap, di ba, ng mga taga-BIR. Di ba may ganun, may nananakot, Yes po. Oo.
may Alam na nila paano verifikahin kung tunay ba yung mga kumakatok sa kanilang sa mga kanila. maliliit na karinderya at sari-sari store. Oo, tapos sasabihan sila, bigyan mo kami ng ganito, di ba? Oo, hindi na yan makakarating. May mga ganun daw no? May mga Yes po, totoo. So at least ngayon yung mga 100 o more than 100 mga entrepreneur natin, alam na nila paglabas nila doon sa programa ninyo, alam na nila kung ano yung dapat, no? Na Opo, may gagawin. sapat na silang kaalaman para proteksyonan ng kanilang negosyo. Oho. So itong mga kanina naging part ng programa pa, attorney, go ahead. Bukod Yes dito po. sa mga problema na ganito agam-agam. Opo. Yes po. Yun po, yung mga nagkaroon po kami ng workshop, and then at the same time, no, nagkaroon din po ng workshop yung iba naming partners like yung Solins, yung iba pang mga nag-participate po. Nag-workshop din po sila para makatulong lalo sa mga Parang members ng nakita namin, Attorney Faye, ang daming may dala ng produkto nila. Galing parang, Yes po. parang nag-showcase pa yata sila. Yes po, bayanihan talaga. Kanya-kanyang dala po, pamigay ng kanilang produkto. Oo. At ano pa ba yung ibang mga naging part ng programa? Basically po, mas matagal yung legal consultation eh. Kasi kahit po marami kaming lawyers na dala, matagal po talaga. Marami silang tanong, mga nanganganak na tanong. Yun po. So, mas matagal po kami talaga sa legal consultation. Wow. So, congratulations Hanggang po. ngayon po na nag-uusap tayo, meron pa rin po nagpapakonsulta. Meron pa rin. Wow, Meron pa rin po. congratulations. Naku, talagang napaka-impactful po nitong programa na ito, Attorney Faye. Alam Opo, ko isa ito sa magiging signature program or project, ano po? Yes po, Miss May. Maraming salamat po sa suporta ng DZRA. Oo nga. So doon sa mga hindi nakasama, Attorney Faye, no? Siyempre tatanong sila na pwedeng maka-avail ng free, no? Libreng konsultasyon pagdating sa kanilang mga negosyo. Sabi nga natin, maliit man yan, karinderya lang yan, or sari-sari store, alam nila ang batas, alam nila kung ano yung dapat nilang ginagawa. Mayroon na silang knowledge. Paano po? Saan sila pwedeng lumapit kapag po sa inyo sa Rotary Club of Chinatown Circle? Napag-usapan na po namin na hanggat maaari at magkakaya po namin, gagawin po namin itong caravan. Wow. Para mas marami pa po ang makaparticipate, makadalo, at kami na po mismo ang lalapit sa kanila. Kumbaga para pong per chapter, per barangay, yan po ang nasa pipeline na po namin na inaasikaso na ngayon. Na kami na mismo po yung lumapit. Oo. So, iikot pala kayo. Wow, galing. So, pwede doon sa mga maliliit na magtipon-tipon pagka nandun kayo sa bawat lugar. Yes po. Ayun. So, pwede silang, pero meron din kayong mga Facebook page, Attorney? Yes po, yung Rotary Club of Chinatown Circle po at saka yung Medal Civic Action Group, meron po kaming mga Facebook page na pwede po nilang i-follow para malaman po nila kung saan po kami susunod na pupunta. Oo. So, kumusta po yung kabuuan ng medals? Ito po, yung medals po talagang supporter, community partner po ng Rotary Club of Chinatown Circle. So, sa pagsasanib ng dalawang malaking organisasyon po, yan po, nakakatulong po kami, nakakagawa kami ng mga impactful project sa community. Ayan. So, congratulations po. And of course, more power. Aldama. Simula pa lang yan. Yes po, simula pa lang. Parang day one pa lang yan sa iyo, Attorney Faye. Yes po, day one po. Ay, Miss May, kung okay lang po, nananawagan po ulit ako na supportan po din sana nila kami sa July 18 po sa aming Rotary 7 Areas of Focus Annual Conference na gaganapin sa Acero Hall, Philippine Marine Corps. So, sino ang ating mga participant? Mga participant Yes doon, po. Attorney? Rotarians and non-Rotarians, welcome po. Ayun. Ilalagay po namin sa Facebook page kung paano po makasali. Yun, makadalo. Maraming salamat po, Attorney. Maraming salamat po. Ayan, thank you so much and congratulations. Impactful program, no? Day 1 ng Rotary Club of Chinatown Circle. Ang impact rating president po nila si Attorney Alessandra Faye Albarico. And of course, si Ma'am Lisa Dumlao kanina, no? Actually, IPP na siya, immediate past president. Siya po yung nakaraang taon, and this time si Attorney Albarico na. Okay? Maraming salamat, Isa Gabriel, sa ating team Operation Tulong.
Saglit po lamang, oras natin. 32 minuto na po makalipas ang alas 3 ng hapon. Ang oras na... Hello, Washi! Laundry day na naman! Yay! Anong meron? Mancha ng chocolate, putik, may libag pa! Kaya natin yan! With Pride Washing Machine Detergent, may triple stain-away formula. Tanggalang makapit, madikit, at malupit na dumit-mancha. Kaya easy-easy ang labada. Mula noon hanggang ngayon! All you need is pride. All you need is pride. ACS. Sa puso ng kalikasan, natatangi ang prutas ng mangosteen. Ito ay nagtataglay ng antioxidant compounds na alpha, beta at gamma mangosteen. Ang MX3 capsule ay isang food supplement na gawa sa natural na mangosteen. Ito ay tested and proven to help avoid knee joint pain discomfort para iwas-iwas sa sakit with long-term supplementation 2 capsules daily. MX3 capsule. Tunay, natural at original. Mahalagang paalala, ang MX3 capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit. Ang bango ng sampayan. Tara na magsayawan. Calefabcon, amoy nakaka-joyful! Hi, my name is Mayor Francis Israel Macobenta. I'm from San Diego. I'm an advanced clinician in neuro and spine surgery. As an advanced clinician, you have to make sure that you coordinate everything. Our goal is to have an optimal surgery outcome for the patient. Having MX3 in my life, taking it, knowing that this is in my body, it gives me a lot of confidence. MX3, dito ako believe. Mahalagang paalala, ang MX3 capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit. Calefabcon, amoy nakaka-joyful! Wow, ang saya! Isang barangay na labada, puro mancha pa! Goodbye, pahinga! Mommy, isang laba lang yan sa Pride Bar Blue. May powerful stain-away enzymes na malupit sa dunit mancha. At di masakit sa kamay! Isang laba lang yan. Hello, pahinga! Hello, Pride Bar Blue. ACS. Tinesting, sinuri, siniyasan. Ang resulta? Super effective ang Shield sa pagpatay ng bakterya at virus. Shield Antibacterial Soap. Believe ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association. At si Mami. Tiwala ako sa Shield. Shield Antibacterial Soap. Napatunayang mabisa. Ang mga nurse, tiwala. ACS. Calefabcon, amoy nakaka-joyful! Ang bango ng sampayan. Tara na magsayawan. Calefabcon, amoy nakaka-joyful! Ang bango ng sampayan. Tara na magsayawan. Calefabcon, amoy nakaka-joyful! Ang bango ng sampayan. Tara na magsayawan. Calefabcon, amoy nakaka-joyful! Honestly, sakit.
sakit talaga kasi, we had the twice to beat and we unfortunately lost in the quarters. So, medyo we have like a chip on our shoulder. Okay, what are you surprised most about PBA? At how much love the fans have for this league. It's different, the day I found out that I'm going to have a baby, my mindset changed from me to them, like my wife and my child. For me, I just want to be a star in my role, whether it's learning how to set a screen or being an anchor on defense against the bigger guys in the league. I just want to be a star in my role in whatever role the coaches give me. Hey guys, I'm Brandon Ramirez from the NLEX Road Warriors. Watch my exclusive interview on Matchpoint. Mabuhay atlet ng Pilipino. Mga balitang gigising sa inyong umaga. Mga balitang kailangan mong malaman. Mapapakinggan sa ACS Balita sa 2x2. Kasama sina Anthony Taberna at Jerry Baha. Lunes hanggang Biyernes. Alamin ang mga maiinit na isyung pambayan, mga balitang kailangan mong malaman, usapin sa pamahalaan, politika, ekonomiya at kabuhayan. Ito ang mga dapat mong malaman, pakialaman at pag-uusapan dahil kayo ang tinig ng mamamayan dito sa Damdaming Bayan. Live sa DZRH Radio, DZRH TV at DZRH Digital. Kasama sina Lakay, Deo Macalma at Elaine Apit. Araw-araw, Lunes hanggang Biyernes. Damdaming Bayan. ating mga eksperto. Dito lang sa Expert Opinion. Ito ang The Better News. TNVS. Trending and isang kwento, iba't ibang anggulo. Dito sa Point. Bawat pananagutan ating tatalakayin dito sa Hoy. Bawal yan. Pilipino, dito lang sa Trend, Match of Entertainment and Lifestyle. Ito ang MBC TV Network News. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Gandingan para sa kalikasan. Ang itinanghal bilang Best AM Radio Program Host ay si Cesar Chavez para sa special on Saturday ng DZRH. Buklatin ang mga pahina. Pakinggan ang boses ng lipunan. Tunghayan ang mga issue mula sa ibang katayuan. Nakakalungkot kasi deserve ba namin ng ganito? Na hindi nila alam kung ano talaga yung kanilang Sa pagtulong, sa paglilingkod, sa pag-alalay, kasama si May Binauhan sa DZRH Public Service Hour. Oras natin mga kaibigan, 42 minuto makalipas ang 3:00 ng hapon. Puntahan muna natin yung mga mahalagang report. Alamin natin
Ang Department of Justice, aminadong walang sapat na batas daw ang bansa laban dun sa tinatawag na NBE o yung nihilistic violence extremism. Alamin nga natin detalye niyan, ibabalita ni Arch 9, Tina Nolasco. Tina, go ahead. Okay, standby lang Tina. Punta tayo kay RH52 Edniel Parosa, yung magdadala po ng armas sa mga eskwelahan. Maaari na daw pong patawan ng non-readmission or expulsion. Non-readmission. Alamin natin. Sabi po ng DepEd yan. Go ahead, Edniel. Edniel Parosa, go ahead. Okay, alamin natin. Again, go ahead. Edniel, go ahead. May papatawan ang pinakamataas na administrative sanction ng mga estudyanteng magdadala ng armas at magsasagawa ng bomb threats sa mga paaralan. Batay sa hinigpitang Ensuring a Safe and Motivating Learning Environment OAS MLE guidelines sa Department of Education, maaaring maharap sa non-readmission o expulsion ang mga mapatutunayang guilty. Saad ng DepEd, kasama sa mga offense ang pagsali sa street gangs, pandaraya sa mga exam, paggawa ng bomb joke, pananakit o physical injury kahit sa labas ng eskwelahan, pagdala ng illegal drugs at alak, acts of lasciviousness, pagdala ng armas at bala, at pagbabahagi ng nakapanliliit o sexual videos ng school learners o personnel. Sakaling mangyari ang mga ito, otomatiko rin ang referral ng kaso ng mga apektadong paaralan sa kaukulang law enforcement o social welfare agencies. Unang inisyu ang panuntunan sa DepEd Order No. 0060 sa 2026. Pero ngayon ay tuluyan ng itinuturing ang security violations bilang critical offense sa lahat ng pampublikong paaralan. Umaasa naman Secretary Sani Angara na makatutulong ang parusa upang mapigilan ng mga potensyal pangkarahasan gaya ng nangyaring shooting incident sa Tacloban at pananaksak ng mga estudyante sa iba't ibang bahagi ng bansa kamakailan. Pakinggan natin ang DepEd Secretary. Enough to prevent further incidents? Oh, definitely. Matatakot talaga yun. But yeah, yun nga. Pasya yun ang ano eh. Kasi importante din kasi may mapasukan ulit din mga Ang tinig ni DepEd Secretary Sani Angara. Ako naman si Edniel Parroso, nag-uulat para sa DZRH. Una sa Pilipinas. Una. Maraming salamat, Edniel Parosa. Balikan natin si Tina Nolasco. Tina? Misme, aminado ang Department of Justice na walang sapat na batas sa Pilipinas laban sa nihilistic violence extremism o NBE. Sa press conference na kagawaran ngayong araw, inamin din ni DOJ Undersecretary Nicolas Felix na sa ngayon mahirap ang ipaliwanag sa taong bayan ng NBE dahil ito ang terminong ginagamit sa ibang mga bansa at naghahanap pa ng magandang termino ang Pilipinas kaugnay nito. Pero sa madaling salitaan niya, ito ay pang-aabuso sa kabataan o kahit sino mang individual para sa iba't ibang kasamaan gaya ng self-harm, pagpatay, pet harm, mass shooting at iba pa hanggang umabot sa mass casualty. Sa kabila nito, nilinaw ni Key na bagamat wala pang legal framework laban sa NBE, gagamitin muna ang mga umiiral na batas sa bansa. Pakinggan natin. Ngunit, sumalit mo, habang wala ako, hindi naman ibig sabihin na wala tayong magagawa. May magagawa tayo at gagamitin natin yung mga nandyan na batas, no? Para pausahan yung mga tao sa likod ng mga NBE. Kasabay ito tiniyak ni T na handang suportahan ng ahensya ang anumang panukalang batas na isusulong sa Kongreso para labanan ng NBE. Naniniwala rin si T na dapat bigyang prioridad ang pagtangka sa batas laban sa nasabing extremism. Dapat sabihin natin mag-prioritize ito. Dahil magagawa natin ang paraan ngayon, gamitin yung mga ibang batas para investigahan o kaso ito. Mas maganda talaga kung may isang batas na buo at particular para sa problema na gagamitin natin na hindi lang pinaparusahan bilang krimen ito. Tinitingnan din nila yung aspeto na sinabi na natin. Ito, si RH19 na Nolasco para sa Leader H, una sa Pilipinas, una sa... Maraming salamat, Tina Nolasco. Oras po natin, 47 minuto makalipas ang 3:00 ng hapon.
Tambalang Anthony Taberna at Jerry Baha ang gigising sa inyong umaga dahil lalatay ang humahagupit na diskusyon at komentaryo Lunes hanggang Biyernes sa 2x2. Ng naitalang 17 individual na ang kanilang naaresto. Metro Manila Development Authority o MMDA ang No Contact Apprehension Policy o NCAP sa Metro Manila. Sa ilang mga dokumento ay peke. Hindi rin legal ang employment na ipinangako sa kanila. Sa mata ng batas, mananagot ang sangkot at may sala. Dahil sa bawat paglabag, may karampatang parusa. Alamin ang mga pananagutan sa likod ng mga bawal. Dito sa Hoy! Bawal yan, tuwing Sabado, alas 11:30 ng umaga. Dito lang sa DZRH TV. Tumunog na ang gandingan para sa kalikasan. Ang nagkamit ng parangal bilang Best News Anchor ay Sa pagtulong, sa paglilingkod, sa pag-alalay, kasama si May Binauhan sa DZRH Public Service Hour. Oras po natin, 49 na minuto makalipas po ang alas 4 o alas 3 ng hapon. At sa bahaging ito ng ating programa mga kaibigan, dako po tayo ha. Ito yung ating binabanggit kanina sapagkat binigyan po ng pagkilala no, yung Kaling Yakap, no, tawag po ay Kaling Yakap Holistic Framework for Disability Inclusive Governance at yan po ay ang sa ano po yan no, Carmona City no. At yan pong pagkilala na yan ay mula sa 2026 UN Public Service Awards na ginanap po dyan sa bansang Georgia. So alamin natin, makakausap po natin ang kanilang butihing alkalde ng Carmona City dyan po sa Cavite. Walang iba kundi si Mayor Dr. Dalia Loyola. Magandang hapon po, Mayor. Good afternoon. Magandang hapon, May, at sa ang inyong mga manonood. Unang-una, Mayor, congratulations sa pagkilala na yan. At of course, inyo pong mga kababayan sa Carmona City. Maraming salamat. Opo. Pag-usapan po natin, maaari niyo po ba kaming kwentuhan? Ano po ba itong serbisyong hatid ng Kaling Yakap? Bakit po siya Kaling Yakap? Knowing na ito po integrated shelter, support and services for person with disabilities. Tama po ba? Opo. Di po ba ang ibig sabihin ng Kaling Yakap ay care and embrace? Mm-hmm. Ito isang holistic approach na kung saan pinagsama-sama namin ang carer, CBID at shelter para maging holistic ang lahat ng aming mga programa para sa aming persons with disabilities. Yung carer, yun yung education and rehabilitation na kung saan na-identify namin sila sa pag-iikot sa itong mga batang ito, pinibigyan namin sila ng assessment ng developmental pediatrician, behavioral modification, at kung sino yung magbe-benefit sa normal education, yun ay aming ginagawa. At yung hindi naman, ginagawa namin ng bridging program para namin maturuan at para sila ay mak-enter sa mga livelihood at entrepreneurship program. Mm-hmm. Yung CBID, ito yung mga community-based na persons with disability na kung saan sila ay nakalista sa buong komunidad, may PWD desk officers tayo, binibigyan sila ng access sa livelihood, sa health at sa employment. Tapos yung pinakahuli na nakita namin may na kailangan na, paano itong mga ito pagka nawala na yung mga kamag-anak at true nga at talaga namang meron nang nangyari dito sa amin, may 3 nang nawala ng kamag-anak, kaya naglagay na kami ng shelter na kung saan binigyan na namin sila ng matitirahan at ang city government ang kumakalinga sa kanila. Opo. In short, buong programa
para sa lahat ng persons with disability dito sa aming city. Oho, ang galing po, no? Holistic approach. Paano po ba ito nagsimula sa inyo pong syudad at gaano na po ito katagal na para of course kilalanin kayo ng UN, ano? Alam mo, kung nagsimulang manungkulan ang dating mayor na si Congressman Roy Loyola, way back 2000, nagsimula lang kami sa 20 students sa isang alternative learning classroom. Dahil ang aming pananaw, dapat bigyan namin ng pantay-pantay na serbisyo ang lahat ng mga batang may kapansanan. From a simple classroom, nag-evolve na yan hanggang magawa namin ng service framework for education and rehabilitation hanggang maging holistic na kung saan nilagyan namin ng mga polisiya, kinreate namin ng Persons with Disability Office, naglagay kami ng mga tao sa opisina, naglagay kami ng sustainable budget years, at higit sa lahat, nag-involve kami ng civil society group na aming makakatulong. Kaya lumaki ang programa to the point na talagang nagkaroon kami ng inclusive program para sa persons with disability. Oho. Ang galing nga po, Mayor Dalia, no? Dahil sabi nga natin, holistic approach talaga, yan ang kailangan ng ating mga person with disabilities. Paano po na-focus sa kanila yung inyong programa na ganito at anong naging challenge ninyo bago nabuo po ito? To think na nagsimula, sabi nyo nga po, 20 students, tama po ba? Ang aming kasing panuntunan, kaya ito'y nabuo. Pag ikaw'y naglingkod, wala ka dapat iwan. Sa Carmona, bagamat ang lagi na lang naha-highlight ay ang Program for Disabilities. Pag ito, makikita nyo na lahat ay aming binibigyan ng makabuluhang programa at serbisyo. Hindi ko na yun iisa-isahin pa at magpo-focus. Malaki ang naging challenge kasi syempre, for a municipality during that time, hindi naman ganun laki ang aming income. Pero namin ang lahat ng aming magagawa, nag-outsourcing kami, ang mga capacity training namin ay kinuha namin sa lahat ng mga organizations sa national government na naggagawa ng tulong para sa persons with disability at hindi nang hina ang aming loob. Dahil nakikita namin talaga, lalo't makikita mo ang mga mukha ng mga magulang na wala talaga silang masasandalan kundi gobyerno lamang. Occupational therapy, speech therapy, siya na ginawa namin ng paraan. Nagsimula kami May na ang aming special education teacher ay iisa lamang. So yung mga empleyado namin sa persons with disability, everybody wants to work in government, di ba? Lagi na mag-a-apply kay mayor. So pagsasabihin namin, ang opening lamang ay persons with disability. Kaysa kailangan mahaba ang inyong pasensya. So kami ay kumukuha ng training sa national government, ang Miriam College, binigyan kami ng libreng training para sa sign language. The rest was history. At pag nakita nila na kayo ay productive, kayo ay gumagawa, intact ang inyong nagko-collaborate sila sa inyo, tulungan nila kayo at maglilid ng way para malaman natin ang tamang direksyon na ating pupuntahan. At syempre, huwag mong kalimutan yung political will na taon-taon, bibigyan mo siya ng appropriate budget. Hindi sapat na lamang, hindi sapat na tulong lamang para pag may nangailangan ng pera para magpagamot, lang ang iyong ibibigay. Dapat meron kang education and rehabilitation framework. Iyon ang kailangan lang. So, yung sustainability, yan po, sabi nyo nga, nilalaanan po ninyo ng budget, para nang sa ganon, yung mga programa para sa kanila, maibigay. Di ba, Mayor? Opo. So, at saka ito naging experience namin, if I may share. Pag nakita ng non-government organization, civil society group, na kayo ay totoo sa inyong ginagawa, willing silang mag-collaborate at willing silang tumulong. Meron pa ba kayong planong palawakin pa itong Kalingyakap para dun sa ibang mga vulnerable sectors din po? Nasimulan na namin to. At ito kompletong-kompleto na from the time na makita natin, carer, then community-based, then shelter. Nagawa na namin ang isang shelter na kung saan naririyan ng lahat yan, sama-sama na. Kami nakapaglaan na rin ng pondo
at meron na ding kinreate namin ng organization ng mga persons with disability. Alam mo kaya ito successful? Ang mga persons with disabilities are not just naging stakeholder sila. Kailangan na-own nila itong project na to. Sila ang may-ari. Kaya lahat ng mga magulang ay nag-organize na rin na magtulong-tulong. Siguro pagdating ng panahon, ang amin din pangarap ay makapagtayo kami ng shelter para sa ating mga senior citizen na wala na rin kumakalinga. Ano pa yon? Wishlist namin yon dito sa City of Carmen. Wow. At alam ko na God's grace, baka kayanin namin. Ayun, nako. Good luck po, no? At syempre, ito'y nakalaan na rin para sa mga susunod na henerasyon na mayor, no? Kumbaga parang ito ba'y tawag nito, maging bahagi na ng lahat ng programa ng inyo pong ng inyong syudad hanggang sa mga susunod na henerasyon. Alam mo, may sinigura kami, naggawa kami ng pulisiya para kung wala na, nag-legislate kami, para kung wala na kami sa pwesto, sisiguraduhin namin na ito ay dire-diretso. Una, itinatag namin ang Person with Disability Affairs Office. Hindi katulad sa ibang city or local government na separate, ito ay part lang ng Office of the Mayor or Office of the Social Welfare. Separate department to may department head at meron akong 62 na rank and file sa opisinang yan. Then, in-organize namin yan, nilocalize namin bilang mga pwesto. Tapos, nag-create din kami ng ordinansa kung saan itinatag namin yung 4K na samahan, kilusang kabalikat ng may kapansanan para sa kinabukasan, na iyan ay may permanent ordinance na ang naka-head dyan ay ang mayor, committee sa social welfare sa sangguniang panglungsod, lahat ng department head sa social sa disabilities, public employment, health, so on and so forth. At mayroong mga miyembro ng civil society group at miyembro ng organization habang panahon. Ayan. So, siguro magsilbi din kayong inspirasyon para sa ibang LGU, ano? Na sabi nyo nga sa inyo pong pamamahala sa inyong lipunan na dapat walang naiiwan. At of course, lalong-lalo na yung mga vulnerable, ano? Yung ating mga PWDs. Baka word of inspiration para po sa iba, no? Na kayo po ay isa sa mga kinilala sa ganito pong programa. Sa lahat ng aming nood, nagawa po ito ng bayan ng Carmona. Kami po'y tumatayo at nakita namin ito po'y kaya. So kami po'y more than willing na kayo po ay aming i-mentor. More than willing na kayo po'y pumunta sa aming pong kalingyakap at tingnan niyo po ang aming pagtagumpayan. Actually, yung Service Framework for Education and Rehabilitation ay matagal naming ginawa. Ito po'y in place na at ito po'y ipahihiram namin sa inyo. So, ang kailangan lang ho talaga dito ay God's grace, strong political will, at committed and dedicated leadership at pag-aalat ng continuous budget, walang sablay. Ito po ay magtatagumpay. Kailangan po ito ng ating persons with disabilities sapagkat sa ating panunungkulan, kailangan tayo po ay maging inclusive where nobody is left behind. Okay, maraming salamat po Mayor Dalia Loyola, ma'am, and of course congratulations po. Kayo po isang inspirasyon sa ganitong larangan po ng pagsiservisyo. Salamat po. Thank you. Ayan, mga kaibigan, si Mayor Dr. Dalia Loyola, ang alkalde po ng Carmona City, dyan po sa lalawigan ng Cavite. Galing, para sa mga PWDs. Anyway, wala na po tayong oras. Naku. Susunod na po ang Mayor Lacaydeo Macalma, Miss Thea Petro Corpus sa programang DZRH Break Time. At batiin lang po natin, yan, meron lang pinapabati. Yan, si General James Brillantes. Naku, sorry ha. Ayan, ating bigyang daan. Happy birthday daw kay retired Police Brigadier General Frank Astig Mabanag. Ang pagbati mula sa San Miguel Security Group and retired Police Colonel Ray Medina. Ayan, ang chief daw ng Malabon City Traffic Bureau. Ayan. And of course, kay USEC General Charles Kalima ng Batang San Miguel Security Group at si Police Brigadier General James Brillantes.
Maraming salamat, of course, sa Isa Gabriel at sa ating mga intern, si Mickey, si Chan, si Ella ng Capsule. Ako naman may binauhan para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. This time check. Wow, ang saya. Isang barangay na labada, puro mancha pa. Goodbye, pahinga. Mommy.